is definitely here. At sabi nga nila, everything is fun under the sun. Pero para sa mga hate na hate ang init, there's one cool way to beat that summer heat. Ang kumain ng sikat na Pinoy pampalamig. Ang halo-halo. I'm very impressed because it is not common type of food in our country. Very delicious, sweet, and wow. Halo-halo here is the best, so we tried it. Ay, yung iba kasi puro yelo lang. Dito, masarap talaga. Habang sumusunod, umimimas kasjay. Pero paano nga ba naimbento ang all-time favorite dessert ng mga Pilipino? Bakit ito patok sa ating panlasa at bakit nga ba ito tinawag na halo-halo? Kapag sinabing halo-halo, ang lagi nating iniisip na sangkap nito, yelo, gatas, at iba't ibang mga ingredients. Kaya nga halo-halo, di ba? Katulad nitong kinakain ko ngayon, may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na ingredients. Pero alam nyo ba, na 100 years ago, nung unang naimbento ang halo-halo dito sa Pilipinas, ang sangkap lamang nito ay isa lamang. Ano yon? Munggo. So, lalagyan ng munggo, yung isang platito o mangkok, lalagyan ng yelo, yan. At lalagyan ng gatas. Ang tawag nila dito, hindi halo-halo, kundi monggoya. 20 years nagtrabaho sa National Historical Commission si Peter Ukong. Ayon sa kanya, bago pa man pumutok ang World War II, may ilang Hapon nang naninirahan sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, ang nagpauso nito ay mga Hapon. Dahil sa Hapon ay meron silang putahe doon ng snow, lalagyan ng asukal o kung anong prutas yun. Okay. Dinila dito yung ganong sining ng pagkain at yun ang kanilang pinauso. Pero yun ay naging uso lamang nung dumating na ang industriya ng yelo o yung pagkakaroon ng malamig na tubig. Okay. Nung araw, dinadala dito ang tubig, ini-import from the United States, dinadala dito at yung mga mayayaman lamang ang nakaka-partake nito. Unang nakatikim ng yelo ang mga Pilipino noong late 1800s. Mula sa Wenham Lake sa Amerika, dinadala ang yelo sa India at Australia. Pero bago makarating ang mga yelo doon, may stopover muna ang mga barko sa Manila. Mga 1850s, naging madali ang pag-i-import ng yelo dito. Okay. So, tapos dumating yung mga Amerikano, gumawa na ng factory ng yelo. Noong 1902, sa pagsisimula ng American colonization, naitayo ang Insular Ice Plant sa Maynila. Yung mga Pilipino, yung mga entrepreneurs, hindi lang monggo ang nilalagay. So, pag magbabayad ka pa ng extra kusing o yung isang mamera, kasi nung dati may value pa mamera nun. So, may dadagdag na klase ng prutas. So, halo-halo na sila, kaya halo-halo. So dati, munggo lang siya. Munggo, pero dahil maraming prutas dito, Oo. tropical country tayo, daming prutas na pwedeng i-preserve. So, Hinaluan na kung ano-ano. ano. Ng mga Pilipino na. Pilipino na. Uso na rin pala ang add-ons dati pa. Noon pa man, pag mas marami kang budget, mas maraming toppings. Meron tayong buko, di ba? Minyog tayo. So, yung tumbong ng nyog, inilalagay yun. Wala nun sa Japan. Oo, wala doon. At Oo. wala rin kundol. Wala rin gutol na. So, marami ditong prutas na wala sa Japan, kaya mas masarap ang halo-halo natin. So tama bang sabihin na yung halo-halo ay invention ng mga Hapon? O nanggaling sa mga Hapon? Palagay ko, kahit na anong bansa na merong prutas at may malamig na tubig, ay kayang gumawa nun. Oo. Mas masarap lang doon sa mga bansang tropical na tulad natin. So maaaring ang origin ng halo-halo ay galing sa Hapon, but we made it into our own. Oo. In-enhance natin. In-enhance natin.
Sa halos 100 taong kasaysayan ng halo-halo, iba't ibang sahog na ang nadagdag. Meron na ring iba't ibang bersyon nito, pero ang hindi nagbabago, ang lamig at sarap nito na pangontra sa mainit na panahon. Kung gaano kakulay, katamis at kasarap ang halo-halong natitikman natin ngayon, bunga ito ng isang mahaba at makulay ding kasaysayan ng paborito nating panghimagas. Magbago man ang ating panlasa sa paglipas ng panahon, mananatili ang tamis at sarap ng kasaysayan sa ating mga pagkain.